Even na nakaganito tayo, dapat may interaction pa rin. Dapat hindi lang si teacher yung nagsasalita. Ano na pangalan mo? First step. Huwag muna ako ha, kalakas man ni sir. Okay, so proceed tayo dito sa next topic, under pa rin ng trigonometric ratios, which is the angle of elevation. So, na-discuss na yung SOHCAHTOA. SOHCAHTOA kasi ang pinaka magagamit natin dito. So, nilagtawan ko lang yung special triangle na meron tayong merong kasi dalawang meetings na lang tayo. Kaya kapag dinagdag ko pa yun, baka mas masihirapan kayo sa exam. Yung special right triangle, ano. So, ngayon dito na lang tayo sa dalawa, which is the angle of elevation and angle of depression. Pero ngayong araw, angle of elevation yung pag-aaralan natin kasi halos magkaparehas lang sila ng angle of depression o angle of depression. So, ang priority natin dito na gagamitin ay yung SOHCAHTOA, which is sine is equal to opposite over hypotenuse. Then, ganun din kay cosine is equal to adjacent over hypotenuse. And last, the tangent is equal to opposite over adjacent. Now, before we proceed to the definition of angle of elevation, so can you give me the Pythagorean theorem, Mr. Agonoy? What is the formula in solving the side of a right Ayun, triangle? patay tayo dyan. Mr. Agunoy, o baka puyat ka pa ata. Kindly open your camera before you. Camera, then... Diyos ko. Pasado dyan, pas. Wala kang sagot? La. Okay, so next tayo sa Mercury. Mr. Paulino. O Miss Paulino. Mamili ka kung anong gusto mo dyan. Nathan. Sir, What is saan the yun? formula in finding... What is the formula in finding the side of the... finding the missing side of a right triangle? Ano yung ginagamit natin? Which is the Pythagorean theorem. Ano yung formula niya? Hindi ko alam. Di mo rin alam. Okay. Dito tayo sa Earth. Sino ba yung nasa Earth ngayon? Lahat tayo, di ba? Okay. Andiyan ba si Macalino? Once you lose, natawag ka, then na-lose mo na yung turn mo. Ano? Hindi nakita ulit tatawagin pa. Depende na lang dun sa mismong topic natin mamaya. Okay. Andiyan ba si Miss Macalino? Wala. Si ano na lang. Si Crystal Atendido. Pichi. Sir, hindi ko po alam. Di mo rin alam. Why? Why oh why? Mukhang hindi kayo gumawa ng module nyo o assignment nyo. Okay, balik tayo sa Saturn. Gakayan. Miss Gakayan. Naka-join ba si Gakayan? Naku, wala. O si ano na lang, parang nakita ko si Corpus kanina, Jobbery. Guys, ano lang to review lang tayo kung ano yung ginagamit nyo dun sa pagsosolve ng right triangle o missing side ng isang triangle, right triangle. Anyone? Some Saturn, nabanggit, Jobbery Corpus. Wala. Oh, back tayo sa Mercury. Asuncion. Isha. Sir. Isha.
May sagot? Pakibigay nga sa akin yung formula ng Pythagorean theorem. Sir, ano po ba yun? C squared equals A squared plus B squared? Okay, very good. So that will be our formula in finding the missing side of a right triangle. C squared is equal to A squared plus B squared. Okay, so ngayon, ito ay kailangan pa rin natin dito sa topic natin, dito sa angle of elevation. Kasi hindi natin alam kung ano yung nawawala. Pwede yung angle, pwede yung side ng isang right triangle. Kasi pag angle, ngayon ituturo sa inyo kung paano kapag yung angle yung nawawala o the measurement of the angle nung right triangle natin. So, ngayon, ito yung angle of elevation natin. Kindly read, Shandy, yung definition ng angle of elevation. Sandy, pakibasa nga. Ako, natutulog pa ata ito. Ano. Parika, ikaw na nga Parika. Sir, Pakibasa yung definition ng angle of elevation. angle of elevation. Angle of elevation is an acute angle formed by the elevate horizontal line and the line of sight of the observer when he look at an object that is located higher than him. Okay, so thank you. So when we say angle of elevation, it is the imaginary line. So consider na ikaw yung observer. So kung titignan nyo rito sa mismong triangle natin, o magpo-form siya ng triangle dahil sa angle of elevation, from the word elevation, pataas. Okay? So consider this, yung halimbawa yung plug pole natin, yung tuktok ng plug pole. Then suppose nasa isang gilid ka o nasa side ka. Then kapag tinignan mo yung pole o yung taas ng pole, ngayon meron nakikreate na parang imaginary line which is that is the line of sight. Then yung observer o yung ikaw, yung distance mo mula dun sa pole at diyan sa kinalalagyan mo, nagkakaroon din siya ng horizontal line. Ibig sabihin, ito yung distance mo mula sa pole hanggang kay dun sa mismong kung saan ka nakapwesto. Then ngayon, nag-create siya ng right triangle. So meron from the site, ibig sabihin line of sight, yung pagtingin mo dun sa pole, which is yun na yung isang side ng triangle, then another thing is yung height ng pole, ayan, isang part na din siya ng right triangle natin. Then yung distance mo from the pole is another part ng right triangle. So nagkakaroon daw ng angle of elevations once na ganito yung situation natin. So kapag angle of depression naman, pababa naman siya when you look down. So kapag angle of elevation when you look up, then kapag angle of depression when you look down. Okay? So ito yung higher than him. Ibig sabihin kung mas mataas sa'yo yung halimbawa, ano ba yung mga madalas na tinitignan natin sa taas? Di ba halimbawa merong eroplano or helicopter, di ba, tinitignan natin. So, nagkakaroon din siya ng, magpo-form siya ng, magpo-form ng line of sight, then magkakaroon din ng horizontal line, which is yung distance mo mula dun sa kinalalagyan nung, o tapat mismo nung subject. Okay? So, another thing pa, halimbawa kapag nagpapalipad ka ng saranggola, okay, halimbawa is yung ito sa mga yung mga naglalaro ng COD o PUBG, 'di ba kapag meron kayong target sa taas, 'di ba, yung gusto nyong barilin or something. Meron kaya 'di ba sa location makikita nyo naman dun sa mismong nilalaro nyo. Halimbawa, yun nga, yung barilan, So, makikita nyo kung saan nakapwesto yung target.
And dyan, nagkakaroon na tayo ng angle of elevation o kaya angle of depression. Depende sa situation. So ngayon, we are in solving problem using SOHCAHTOA. So ito po yung angle of elevation. Now, meron tayong 5 steps in solving math problems involving angle of elevation. So ito yung una. First, draw an illustration that visualizes the problem and label it using the given information. So first thing, syempre, kung meron tayong word problem, you must draw an illustration para ma-visualize mo, para ma-imagine mo kung ano yung itsura o ano yung magiging ano tawag nito, yung magiging guide mo in order to visualize, ayan, para makita mo yung problema o ma-visualize mo. Ayan. Then, kung ano yung mga given, lalagyan mo siya syempre ng label. So, using the given information. So, kung halimbawa, itong side na to, yung height na to, ganun, at yung angle na to, ganun. So, yun, kailangan ma-interpret o mailagay nyo dun sa illustration para mas mapadali yung pagsosolve ninyo. So, number 2, ayan, since we have 6 ratios, pero dito sa number 2 natin, we will only use the 3 ratios, yung primary type ng trigonometric ratio natin. So, formulate a ratio of a given measure and the variable representing what is being asked in the problem. So, meron naman tayong tatlong formula which is the SOHCAHTOA. So, kapag nakita nyo na ang given ay opposite, tas ang given din ay hypotenuse, alam mo na yung gagamitin mo. So, using the pattern, malalaman mo kung anong gagamitin mo formula. Kung ang given naman adjacent hypotenuse, dapat na-master nyo na yun dun sa unang part pa lang ng lesson natin. And last, kapag opposite at saka adjacent yung given, kahit na limbawa angle yung given natin, pero maglilet tayo ng ibang variables kasi sa unknown eh. Kaya kung dun pa lang sa drawing o sa illustration, makikita mo na kung sino yung missing o kung ano yung missing, then you can formulate a ratio na pwede mong gamitin doon sa pagsosolve natin ng word problem. And next, number 3, form an equation using the formulated ratio and the trigonometric function defined by the ratio. Siyempre, ito diniscuss ko na to nung, ito yung medyo last part nung discussion natin dun sa trigonometric, 6 trigonometric ratio. Na kung saan nagkakaroon tayo ng equation. Halimbawa, yung y multiplied by the tangent, tangent, ano ba yun? Yung kung merong value na katabi. Ngayon, i-input lang natin yun sa calculator. Malalaman nyo na yung value na. So, dun sa ginawa natin last time, hindi siya binigay yung total answer. Kasi pinakita sa inyo yung equation para alam nyo kung ano yung ilalagay natin sa calculator at malalaman natin yung final answer natin. So, doon pa lang ay equation yung nailagay natin. So, syempre, kapag in-input mo sa calculator, malalaman mo yung pinaka-final answer natin. And number 4, solve the solution of the equation and the solution of the problem. Syempre, kapag nakuha mo na yung equation, itatype mo na lang to sa calculator, then lalabas na yung final answer natin. And last, label your final answer correctly. Suppose meron tayong mga unit of measurement. Huwag yung kakalimutan yung unit of measurement. Halimbawa, kung feet yung ginamit, foot, ganun. O kaya meter, centimeter, ganun. O degree. So, kailangan nakalagay yun, naka-indicate yun. So, it should be label. Kumbaga, meron yung final answer natin, lalagyan natin ng complete information in order. Hindi kasi pwedeng, halimbawa, ang kinukuha ay angle, tapos ang nailagay mo, 19 lang. Ano yun? 19, halimbawa, 1 at saka 9 lang yung naisulat mo. Hindi ko ma-sure kung ito ba ay angle of measurement o measurement of the angle o kaya naman ay yung side ng triangle. Kaya, kapag ganun yung situation, hindi nyo makukuha yung complete na score o points nung final answer ninyo. So, number 5, pinakamahalaga yan. Kung merong mga measurement o unit of measurement yung ginamit, kailangan lagyan nyo din yung sa final answer ninyo. So, makikita nyo naman dito sa example.
Okay, so this will be our pattern in order to know or in order to easily understand kung sino yung mga nawawala o yung unknown dun sa given natin. So, you may consider the following as reminders in determining the function used. First, if the measures of either leg and the hypotenuse or hypotenuse of the right triangle are given, automatically, sine or cosine yung gagamitin natin. So, halimbawa, ang given natin ay isang leg tapos kasama sa hypotenuse. Alam naman natin na kapag involved sa hypotenuse, sa formula natin, lalabas si cosine at saka si sine. Kasi so at saka ka. So, wala namang given na hypotenuse si tangent. So, hindi nyo gagamitin si tangent. So, kung ang given natin ay opposite and hypotenuse, gagamitin natin si sine. Kapag ang given natin ay adjacent at saka hypotenuse, automatically gagamitin natin si cosine. Okay? Then, number 2 reminder, if the measures of the legs of the right triangle are given, then tangent function is to be used. Halimbawa, dalawang leg o yung base tsaka height yung given, ang gagamitin natin ngayon ay yung tangent. Kasi hindi naman involved si hypotenuse doon sa formula natin under the tangent, which is opposite over adjacent yung formula natin, yung TOA. Okay? Kapag ang given ay dalawang leg na kasama, isang leg, it's either it's either opposite or adjacent, tapos hypotenuse, ang gagamitin nyo lang yung sine cosine. Pero kapag ang given ay dalawang legs, kahit hindi na given si hypotenuse, okay lang. Kung malaga yung legs lang yung given, ibig sabihin, ang gagamitin nyo ay tangent. Nasundan po ba yung part na to? Kasi ito yung hint nyo in order to solve SOHCAHTOA o kaya sa angle of elevation. Nasundan? Thumbs up nga kung nasundan yung steps natin in solving math problems. Sir, ano po si leg? Yung leg natin, di ba? Yung leg ng isang triangle, yun yung dalawang maliit na side ng right triangle. It's either the base o kaya yung height. Di ba yung hypotenuse, that is the longest side ng right triangle natin. Ngayon, ang tawag dun sa dalawang maliit ay leg. Consider na it's either si A o kaya si B yung legs natin. Okay? Hindi yung legs na iniisip mo. Baka mamaya binti o kaya yung hita. Hindi yon. Walang hita ang triangle. Baka mamaya hanapan mo ng hita. Ang meron tayo ay yung base tsaka yung height. Okay? Sundan. Okay na, Dale. Nasagot ba yung tanong mo? Okay, shall we proceed? Oh. Dami nga. Kala mo talaga totoo eh. Alam mo talaga eh. Okay, so proceed tayo. Suppose, meron tayong example. Ayan. The ANR State Building is 1,200 meter tall. What is the angle of elevation of the top from a point on the ground 1,750 meters from the base of the building? Okay, so si AR State Building daw ay gaano kataas? Gaano kataas si AR State Building? 1,200 meter. Okay, meter tall. So, ganun kataas yung building natin. Then, sabi dyan, gaano naman yung distance ng base at saka dun sa na-form na angle of elevation natin, dun sa point sa may baba, ay 1,750 meter yung distance. Now, ano yung given natin? Ano yung dalawang given natin? Sir, leg. Okay, dalawang leg yung given. So, pag dalawa yung leg yung given, ano gagamitin nating formula? Sir, tan. Okay, tangent. Kasi nga, hindi naman kailangan si hypotenuse kapag tangent. So, titignan nyo, dalawang leg yung given. Kaya, ibig sabihin, tangent yung gagamitin natin.
Now, ano yung hinahanap? Hypotenuse po. Hypotenuse? Hinahanap ba natin sa hypotenuse? Sir, ano? Base and height. Base and height, given na si base tsaka si height eh. Ang base natin, yun yung 1,750. Yung height natin, 1,200. So ano yung nawawala? Ano yung kailangan nating isolve? Yung angle po. Okay, the measurement of the angle. Take note, di ba ang angle ng isang right triangle ay 90 dun sa mismong nagkikreate siya ng 90 degrees. Then yung the rest na maliit. Kasi ang kinukuha ngayon dito yung acute angle natin. Which is yung nandito sa mismong baba. Nakikita nyo ba yung yellow shaded? Yun yung hinahanap natin. Ito, ituturo ko yung arrow. Ito yon. So, ito yung kailangan nating hanapin. Ilan yung measurement ng angle na to? So, kung 90 ito, since ito naman yung hinahanap, kasi papataas line of sight, papunta sa tuktok ng building. So, kung titignan mo yung building, gaano daw kataas using yung angle na to. So, gaano siya? Ilang degree kaya siya? Ilan yung degree yung measurement ng angle nung mula sa baba papunta papunta dun sa height nung building natin. So, kung gagamitin natin ay tangent. Okay, sundan nyo na lang to, no? So, tangent. So, magkakaroon tayo ng let, which is the theta. Take note kapag yung angle yung nawawala, magkakaroon tayo ng theta. So, let theta be the angle of elevation of the top from a point on the ground. So, mula sa tuktok hanggang sa baba, yun yung angle of elevation natin. So, that will be theta. Okay? Alam natin na ang tan theta, ang formula niya ay opposite over adjacent side. So, in order to get the tan theta, since ang hinahanap natin ay angle, eto mamaya yung gagamitin nating i-input sa may calculator ninyo. So, pwede nyo ilabas yung calculator nyo, then itutok nyo sa mismong calcul nyo para mas mabilis nating masundan. Okay, so tan theta is equal to opposite side at ang opposite side natin ay 1,200. Ito yun yung angle natin. Ano ba yung opposite? Yung height ng building. Kaya 1,200 over yung adjacent. Yung adjacent yung katabi o nasa baba ng angle natin, which is 1,750. Kaya dinivide ito. So 1,200 divided by 1,750 is equal to 0.6857. Now, hindi pa ito yung mismong value ng angle kasi napakaliit naman yung angle natin kapag ganito, nakadecimal pa siya. Now, using your calculator, itatype nyo lang yung shift. Shift kung may shift yung calculator nyo. No? Shift, then press tan. Lalabas doon ay tan negative 1. O parang inverse. Tan negative 1, then paki-input si 0.6857. Okay, meron bang may gamit ng calculator? Sir, meron. Paki-open nga, then ipipin ko rito para may present. Si Ace ba to? Sir, Asan si Ace? wala daw wifi ni Dale. Ace. Bakit ganyan yung gamit mong profile? Mr. Biluan. Pakiayos niya, parang okay, sino may calculator na gamit? Paki-open nga ako Ayesha, tapos i-open mo yung camera mo. Then pakitutok sa may calculator. Kasi ba si Aye? Kumahanap pa.
Saan na siya? I-open mo, yan. Itutok mo sa mismong screen. Kuya, yes, ayan. Saan ba? Ipipin lang na. Wait lang, sir, nawala. I-open mo lang yung camera, tapos sundan mo yung ano ko, yung guide. I-guide kita. Kung merong may calculator sa inyo, pwede nyo gamitin. Huwag yung calculator nyo sa bigasan na hindi magagamit yun. Okay. Pakipindot yung shift. Saan na? Nakita mo? Ipindot mo yung shift, tapos shift, pindutin mo yung tan, then lagay yung 0.6857. Ano yung lalabas na value? Sir, 34.43. Okay, 438. Tama? 438,43257. So, kapag ganyan yung final answer, kumbaga, yung lumabas dun sa calculator nyo, bali, ang gagawin nyo is 2 decimal places na lang. So, since 43 yon tapos 8, makikita nyo naman dito, may calculator sa gilid dito, sa may presentation. So, 34.438, since 8 yon i-round up nyo na yung pangalawang decimal place. Kaya magiging 34.44, then lalagyan nyo siya ng degree na symbol. Yung maliit na bilog. Okay, yung ginagamit sa temperature. So, 34.44 degree. So, yun. Ibig sabihin, ito yung sukat ng angle. So, 34.44 degrees. Nasundan? Sundan. Yes po. Okay, so maganda yung gamit mong calculator kasi yan yung cycle, yung Casio. Kasi branded yan. Yan yung recommended, no? At magagamit mo yung pag nag-aaral ka ng college. So, yung mga nabibili sa Lamart o sa Blue Wind Bell, yun ay mga ordinary. At wala yung ibang function, unlike sa Casio, nandun lahat yung function ng calculator. Kompleto na kumbaga. Okay? So, kung ano yung gamit sa exam nyo, kung halimbawa gamit nyo ay ordinary lang, pwede kayo magpaturo sa akin para hindi kayo malito kapag ito kasi ang gamit dito sa presentation ay yung Casio. Kasi kapag ang gamit mo ay Carson, gano'n yung mga ordinary na calculator, iba yung input nun. So this is the standard. Pero tuturo ko na lang kapag gusto nyo magpaturo kapag nandito kayo sa school. Halimbawa during your exam, since alas 8 naman yung exam nyo ng start. At last subject pa yung math, pwede kayo mag-input sa calculator ninyo. Okay? So, proceed tayo sa number 2. A tower is 15.24 meter high. At a certain distance away from the tower, a man on the level ground observes that the angle of elevation of the top of the tower is 41 degrees. How far is the man from the tower? So, ito yung illustration. Di ba sa unang step natin, yung mas draw your illustration. So, halimbawa, meron tayong tower again. Ito yung tower natin. Ang taas niya daw ay 1524 meters. Then, ang angle of elevation natin ay 41 degrees. So, since meron tayong theta o angle, ito yung 41 degrees natin. Then, meron tayong given na yung 41 degrees, yung opposite niya ay 15.24. So, ang given ulit natin, ano yung given natin? Wait lang. Ang hinahanap pala ay kung gaano kalayo yung tao mula doon sa tower. So, meaning to say, ito yung unknown. Hindi naman kinukuha yung tower, yung tawag nito, yung layo ng tao doon sa taas.
o yung angle, yung pataas na height, no? Ang kinukuha natin yung distance nung tao dun sa tower. Okay? So, ano yung mga given ulit natin? Ang given natin ay isang leg, yung angle of elevation, then yung unknown. Ano ba hinahanap natin? Distance Ano po. hinahanap natin? Distance. Anong tawag natin kay x ngayon? Ito ba ay hypotenuse o leg? Hi po. Sir, leg po. Hypotenuse ba si x o leg? Leg Sir, siya leg ng triangle. Okay, leg. So, ibig sabihin, dalawang leg hindi naman given yung x, tama. Pero yun yung hinahanap natin. So, wag natin papakialaman yung hypotenuse kasi hindi naman siya hinahanap or hindi naman siya yung tawag nito, hindi siya yung hinahanap, supposed to be. Then, kailangan ang pakialaman mo lang yung given, then kung ano yung hinahanap. Since ang hinahanap natin ay isang leg o yung distance ng tao mula dun sa tower, yun yung gagamitin natin. Now, ano gagamitin nating formula? Since two legs yung open natin, yung isang given, isang unknown, at saka yung angle. Ano gagamitin nating formula? In relationship in this example, Tangent. tangent pa rin. Okay? So, tangent pa rin yung gagamitin natin kasi hindi naman related sa hypotenuse dito. So, take note kung ano yung relationship ng tatlo. Kung since ito ay leg din naman yung unknown, tapos given yung angle natin, so ang gagamitin natin ay si tangent. Huwag nating gagamitin yung may hypotenuse kasi wala namang relationship sa hypotenuse dun sa unknown at sa given. Nasundan? Sundan? Yes po. Okay, so since tangent yan, balik tayo dun sa unang example, ganun din yung formula natin. Tangent theta is equal to opposite side over adjacent side. So ito yon yung formula natin. So papalitan lang natin si theta. Ano yung si theta? Anong katumbas ni theta? 41 degree. Okay, 41 degree o kaya siya yung angle natin. Take note si theta, yun yung measurement ng angle. So tan 41 degrees equal to, ano yung opposite side nung angle? Yung height nung tower natin, which is 15.24 over x. Okay, over x. So ngayon, cross multiply natin. So magiging x tan 41 degrees then is equal to 15.24. Since ang x yung hinahanap natin, kailangan ang matira dito sa kabilang side yung x lang. Kaya i-divide natin siya ng tan 41 degrees in order to cancel out yung kasama ni x doon sa gilid, sa kabilang side. Ngayon, magiging ganito siya. O kaya in short, ang gusto nyo, kapag ganito yung nakita nyong equation nito, tan 41 degrees is equal to 15.24 over x, pagpalitin nyo na lang ng pwesto si x at saka si tan 41 degrees. Yun yung shortcut doon. Para hindi ka na mag-cross multiplication. Pero yung pinaka-actual way natin dito ay yung cross multiplication. Kaya mayayari, pagpalitin mo na lang si x at saka si tan 41 degrees. Kaya ang naging result ay x is equal to 15.24 over tan 41 degrees. Then, i-input mo to sa calculator. Dito sa may baba, ayan. Hanapin mo yung merong numerator and denominator, yung dalawang box, tapos meron siyang hati, yung may fraction line. Then, ilagay mo sa taas ay 15.24. Then, punta ka sa baba, kasi ito kasi merong controller, yung Casio na scientific calculator, Meron siyang controller na up, down, right, tsaka left. So, ngayon, nakikita mo tong arrow down, punta ka sa down, then i-type mo tong tan 41 degrees, lalabas yung, then pindutin mo equal sign, lalabas yung value niya. Kaya ang naging answer natin ay x is equal to 17.53 meters. So kung makikita nyo dito sa screen, itong nasa screen ng calculator. Ayan. Ito yun, nakikita ba? Yung nasa screen ng calculator, doon sa may video lesson,
tuturo sa inyo kung paano yung step doon. Ito kasi direct nang ginagawa ko kasi pag gagawa pa ako ng ganung paano, nagko-consume siya ng time masyado, ano. So, the answer is 17.53 meters is the distance of the man from the tower. Kung yung layo daw nung tao dun sa torre o sa tower ay 17.53 meters. Yun yung distance nila. So, yan. Nahanap na natin yung isang leg ng ah, right triangle natin. Kaya it should be your final answer. Okay. Nasundan. Sundan. Puro tangent pa lang yung gamit natin, ha? Okay. So, proceed tayo. So, suppose that when the angle of elevation of the sun is 63.4 degrees, a building casts a shadow of 37.5 feet. How tall is the building? So, di ba kapag yung araw tumatapat sa likod ng building, nagkakaroon siya ng shadow. Even kayo, di ba, kapag yung araw ay nasa right side or left side, nagkakaroon tayo ng shadow. Ngayon, itong building daw, nag-cast ng shadow na 37 feet. Ibig sabihin, yung yung shadow ng building mula dun sa original, dun sa distance ng building natin, nag-cast siya ng shadow na 37.5 feet. Then, yung angle daw nung elevation natin mula sa tuktok ng building hanggang sa may baba o mula sa baba hanggang sa tuktok ng building ay 63.4 degrees. Ngayon, ang hinahanap, how tall is the building? O gaano daw kataas gaano kataas yung original building kasi wala namang height yung shadow, di ba? Yung shadow kasi reflection lang siya sa ground galing sa araw. Kaya ang kinukuha ngayon, yung gaano daw kataas yung building na susundan. Dito pa lang sa example natin, makikita nyo na yung drawing. Mabivisualize nyo na kung ano yung gagamitin nyo. So now, ano yung mga given natin? First, yung angle of elevation o yung theta natin which is 63.4 degrees. Then, meron tayong isang leg sa bandang baba adjacent ng angle of elevation natin, yung distance mula ng tower hanggang dun sa pinakadulo ng shadow ay 37.5 feet. Ngayon, ang hinanap yung height ng building o gaano daw kataas. So that is consider y natin. Nag-let tayo ng y na variable. Now, ano ulit gagamitin natin dito? Cos. Certain pa rin. Anong gagamitin natin? Tan pa rin, sir. Okay, tangent pa rin. Kasi wala namang relationship sa hypotenuse dun sa mga given natin. Okay, yung tatlo kasi ay magkaka-relate, kaya ibig sabihin, tangent ang gagamitin natin. Kasi opposite at saka adjacent yung given at yung unknown. So, titignan nyo lang maigi yung yung illustration kung ano yung gagamitin. Pero kala mo naman talaga nakikinig ka eh. Ay, nakikinig ako. Di lang halata. Ako nakapag-screenshot. At nawala yung share. Ibig sabihin, end na talaga yan.
Hindi maraming example to, no? Picture na, picture na. Hindi. Ayaw ano. Sir, nag-iba ba yung schedule? Nag-iba Schedule ba yung lang. schedule natin? Ano na to, parang freestyle na kung sino yung may online class, sila na yung ano. Ganun ba yun? Paano Ganun pag na lahat yun. tayo may Hindi, pinag-uusapan ganun. naman namin eh. Nag-uusapan naman namin kung sino yung may online kasi nag-a-adjust. Ganun. Ano. Ganun nga sa. Kaya kung may Si Kylie, biglaan, wala kang magagawa. si Kylie daw Wait lang, ang i-accept dami mo. ang daming ito nakahang sa Si sa Kylie daw meeting. i-accept mo. Ito na nga, wait lang. Ayun na, ina-admit ko na nga all eh. Tagal ah. Tandaan nyo, hanggang 99 lang to ay 100. Ay, unahan na no. Buti nakapasok agad ako. Hanggang ano oras ba to, sir? 10 na. 1:30 na. O 10, hindi hanggang matapos May online class ba kayo sa ibang subject? Wala. Wala pa Last naman na dyan. online na Oh, class ba, sir? Sir. 11 pa po. Sa ESP, Last na ba sa to? ESP meron nata kayo. Pilipino pala. Sir, 11 to 12 yan. O 11 to 12 pa naman. Meron pa tayong isang oras ulit. Last na meeting na ba to, sir? Meron pa isa. Kung sisipagin ako yung angle of depression naman. Dyan. Nade-depress. Okay na, nasa 18 na tayo. Nasa 18 na tayo. Wait. I-print screen ko lang at kasama sa report ko to. Okay, so proceed ulit tayo sa dati. Tuloy tayo. Okay, so number 3 tayo, no? Nakikita nyo yung illustration. Ulitin ko, yung building nag-cast ng shadow at yung shadow ng building mula dun sa distance ng building hanggang dun sa dulo ng shadow ng building ay 37.5 feet. Ngayon, yung angle of elevation natin, yung shadow, yung dulo ng shadow papunta dun sa pataas, dun sa dulo o sa tip ng building natin, yung kung saan doon tumama yung araw, yung kumbaga nakatapat doon yung araw, then mag-cast siya ng shadow. Ito yung angle niya, which is 63.4 degrees. Now, since ang given natin ay 30 yung adjacent nung angle, yung measurement ng angle, tapos yung unknown ay yung opposite ng angle, kaya ang gagamitin natin ay tangent pa rin since leg yung given natin at saka yung leg yung unknown at ang given natin ay yung angle na katapat nung katapat nung y o yung unknown variables natin. Ngayon, hinahanap natin ay yung height, no, height ng building, gaano daw siya kataas. Okay, so using tangent, which is equivalent to TOA, o tangent is equal to opposite side over adjacent side. Ito na yung, ayan, tan theta. Ang theta natin ay 63.4 degrees, yung measurement ng angle. Tan 63.4 degrees is equal to y multiplied by, over 37.5. Kasi si opposite side ng angle ay siya yung height ng building over yung adjacent, which is ito yung nasa baba ng angle natin, which is 37.5 feet. Kaya ang nangyari, cross multiplication, si 37.5 multiply by tan 63.4 degrees, pag-multiply lang natin. Then, sa kabilang side, si y na lang kasi y times 1 is equivalent to y lang din. Kaya mangyayari, magiging 37.5 multiply by the tan 63.4 degrees. Ito yon. Di ba naituro ko na sa inyo to? Yung equation na ganito yung kinalalabasan. Ngayon, ilalagay natin to sa may mismong calculator natin.
which is i-input mo si 37.5. Take note gagamit tayo ng shift kapag angle yung nawawala. Pero kapag ang nawawala ay side o height o base, o kaya leg, any leg nung triangle natin, even the hypotenuse, kung yun yung mga unknown, huwag tayong gagamit ng shift. Take note gagamit lang tayo ng shift kapag angle, measurement ng angle yung nawawala. Okay? Yun yung pakatatandaan nyo. Kasi kung mapapansin nyo sa pag-i-input sa calculator, minsan ginagamit si shift, minsan wala si shift. Kaya, o madalas wala si shift kasi depende nga dun sa unknown variables natin. O yung given. Given tsaka yung hinahanap dun sa problem solving natin, o sa math problem natin. Kaya paki-input sa calculator is 37.5, then click multiplication, then paki-input si tan, tapos lalabas, ilalagay mo ulit dun sa, pag napindot mo na si tan, may lalabas dun na parenthesis, ilalagay mo yung value, which is the 63.4. O kahit wag mo na ilagay yung degrees, pwede rin ilagay yung degrees. Yung degrees kasi meron dito eh. Ito yun, yung nasa baba ng square root, yung radicals. Yun yung degree, ano. Okay? So, meron tayong degree, minute, tsaka seconds dyan. No? Yan yung ibig sabihin ng tuldok. Isang quit, tapos dalawang quit. Doon sa calculator. Ano. Pero sa ordinary, walang ganyan eh. O kaya, depende. Ano. So, 37.5 times tan 63.4 degrees, ang lalabas ay 74.89. But take note, meron tayong unit of measurement, meron tayong height na ginamit, o meron tayong measurement na ginamit, which is feet. Kaya ilalagay mo din si feet na unit. Kasi pag 74.89 lang yan, hindi ko alam kung ito ay degree o kaya ay measurement o height ng isang unknown na variable. So, it should be included yung unit of measurement natin. Kung feet yung ginamit, feet yung ilalagay ninyo. Kung meter, centimeter, or so on, kung ano yung ginamit na unit of measurement, dapat naka-indicate din dun sa final answer ninyo. Ngayon, therefore, the height of the building is 74.89. 2 decimal places ulit. Okay? So, meron pa tayo. Another example. Madami pa. Hanggang example 5 lang to kasi the rest ay test yourself. Kayo na yung mag-aaral noon. Ano? Kasi yung number, katuloy after ng 5, kasi test yourself dun sa video. Sa video lesson na isa-send ko galing ng YouTube, ganun lang din yun. Ano? Nandun yung discussion niya. Okay, so a ladder leaning against a wall makes an angle of 80 degrees with the ground. If the foot of the ladder is 7 feet from the base of the wall, what is the length of the ladder? So, halimbawa dyan, dito sa example natin, meron daw hagdanan. Yung hagdanan daw natin, o yung hagdanan, ay nakasandal o nakalagay siya parang nakalapat dun sa pader. Ngayon, nakasandal niya against the wall. Nag-create siya ng 80 degrees. So, kung makikita niyo sa illustration, ayan, 80 degrees. Then, yung put down ng ladder, yung paanan, o dulo ng ladder natin mula dun sa baba, kasi kung meron tayong dulo ng ladder either nasa baba or nasa taas. Since ang sabi dito, yung dulo daw ng ladder mula sa wall ay 7 feet, ganun daw siya kalayo. So, mula rito sa wall, halimbawa ito yung wall natin. Mula rito hanggang dito ay 7 feet yung measurement. Then, ang tinatanong, what is the length of the ladder? Hindi naman tinatanong dito yung height ng wall, kundi ang tinatanong ay yung haba ng ladder. So, ano yung nawawala ngayon? In this illustration, ano yung nawawala ngayon? Shane, paki-up yung audio. Ayan. Ano yung nawawala dito, guys? Sir, hypotenuse. Okay, the hypotenuse or the hypotenuse. Kasi length nung hagdanan yung nawawala. So, anong gagamitin natin? It's either cosine o kaya ay sine. Tignan muna natin. Ano ba yung nasa baba ni 80 degrees? Ito ba ay adjacent o opposite? Adjacent po.
Okay, adjacent siya kasi nasa baba. Okay, so ibig sabihin adjacent, ano ba yung formula natin na may adjacent at may hypotenuse? Sir, cos Cosine. Okay, so we will use the cosine. Kasi CAH, adjacent and hypotenuse, may relationship ng tatlo. So given the angle theta, which is 80 degrees, ang adjacent niya ay 7 feet, and yung height ng ladder, yun yung unknown, which is representation ng hypotenuse natin. So, ang gagamitin natin ngayon ay cosine. So, katowa ka. Ka tayo, CAH. So, cosine theta is equal to adjacent over the hypotenuse. So, mangyayari, magiging cos. Ano yung theta natin? Theta represent the angle, the measurement of the angle, which is 80 degrees, is equal to 7 over h. 7 yung adjacent, yung unknown natin ay, yung h natin, that is representation ng hypotenuse at hindi natin alam yung value pa. At yan yung hinahanap natin. So, ang mangyayari, kapag ganito yung nasa baba yung unknown variables, pagpalitin mo na lang ng pwesto si hypotenuse o yung h sa cos 80 degrees. Kaya ang mangyayari, si h mapupunta sa ibang side kasi ang proper way nito talaga is cross multiplication. Pero since hindi ginamit din dito, hindi lang pinakita. Cross multiplication, ganun din lang din naman yun. Pero in shortcut, gawin mo na lang, pagpalitin mo na lang ng pesto yung unknown variables, which is h, at saka si cos 80 degrees. Kaya mangyayari, h is equal to 7 over cos 80 degrees. Then, i-input nyo sa baba, hindi ulit tayo gagamit ng shape. Kasi given naman yung angle natin. At, gagamitin lang natin yung shape kapag yung angle natin yung nawawala. Kaya, pakitatandaan po yun. So, using your calculator, pakilagay yung denominator function. Ano tawag dito? Tama, function. Numerator, fraction function natin sa calculator. Then, ilalagay nyo sa taas ay 7. Then, sa may bandang baba niya, put mo yung arrow down. Ilalagay mo si cos 80 degrees. Then, click si equal sign. Lalabas ngayon si 40.31, which is that is the value of the hypotenuse. But, take note, ilalagay nyo ulit yung unit of measurement, which is, anong ginamit na unit of measurement? Feet. Okay, ganun daw. Di ba unit of measurement, meron tayo inches, centimeter, kilometer, ganun. Mga distance, kilogram, depende kung, since ito ay distance, ang ginagamit madalas ay feet, centimeter, meter, ganun. Yung layo. So, ibig sabihin, 40.31 feet is the length of the ladder. Take note, 2 decimal places tayo lagi. Except lang kapag whole number yung magiging answer natin. Huwag yun nalalagyan ng decimal places kapag whole number na yung nakuha yung answer. Okay, nasundan. Bago tayo mag-proceed sa last example. Okay. Good. Very good. Okay. So, kaya pa? Kinakaya pa ba? Kinakaya pa? Okay. Last but not the least, ito tayo. Halimbawa, yan yung saan ba yan? Alam niyo yung logo ng Golden State Warrior. Ayan. Yung bridge. Alam niyo ba kung saan matatagpuan yung ano ba yun? San Francisco ba yan? Yes, sir. San Francisco, di ba? Napanood niyo yung tulay na gumuho dahil natamaan siya ng barko o ship. Nag-collapse kung matatanda niyo sa ibang bansa yun. Nag-collapse yung building. Yung bridge dahil natamaan yung pinaka-base nung isang poste, kumbaga, pinakamahalaga. Ayun, gumuho, ang daming namatayan. So, suppose meron tayong ganito. The angle of elevation of a 90-foot ramp leading to a bridge above a highway is 12 degrees and 45 minutes. Find the height of the bridge above the highway. If I'm not mistaken, itong maliit na quit, di ba meron tayong bilog na symbol?
Yung below, that is degree. Tapos yung mag-isang quit, that is minute. Tapos yung dalawang quit naman, ay parang ano siya, apostrophe. Yung dalawa ay seconds yon. Okay, yun yung 12 degrees, 45 minutes, and seconds yung pinaka-last. Now, 90-foot ramp. Alam niyo yung ramp, leading to a bridge above a highway. Alam niyo yung leading, yung para siyang yung nakalaylay. Alam niyo yung nakalaylay na tawag dito, yung kable sa mga bridge ng mga magagandang bridge sa it's either Pilipinas or sa ibang bansa. Kasi ganun yung usual na bridge na makikita nyo eh. Especially kapag yung Golden State, di ba? Yung ramp, yun yung mismong kable papunta dun sa pinaka baba niya. Then meron na namang karugtong sa kabila, papataas naman siya ulit. Para siyang paduyan. Okay? So para siyang paduyan. Now, ito daw mula rito sa tuktok nung bridge natin hanggang dun sa dulo, pinakamababang ramp niya, ang angle niya daw ay 12 degree and 45 minutes. Then nag-create siya ng height na 90 feet. Okay, 90 feet yung hindi siya height, yung distance pala nung tuktok hanggang sa ramp, pinakababang ramp niya ay 90 feet. Ngayon, ang hinahanap, gaano daw kataas yung mula sa highway. Alam niyo yung highway. Hindi natin kinukuha rito yung height mula sa mismong baba ng yung tipong na-reach siya na yung tubig sa it's either ocean or anything. Depende, lawa ba yan o depende. Ilog, Hindi natin kinukuha yung total height nung bridge, kundi ang kinukuha natin ay yung mula sa highway, yung dinadaanan ng mga sasakyan, papataas. Kasi dalawa yung height dito eh. It's either kasama yung poste sa baba na maliit, di ba? Yun yung total height nung bridge. Ay yung total height nung mula sa yung isang base ng isang bridge dito. So since ang kinukuha lang ay find the height of the bridge above the highway. Mula sa baba ng yung doon sa dinadaanan ng mga sasakyan papunta sa tuktok nung ramp o sa dulo ng ramp natin. Okay? So ngayon, ang nawawala ay ang given natin ay yung mula sa tuktok hanggang sa pinakababang ramp, yun yung hypotenuse natin, 90 feet. Then meron din tayong angle na 12 degrees and 45 minutes. Now, hindi natin hinahanap kung gaano kalayo yung ramp papunta sa doon sa lower ramp papunta sa tawag nito sa paanan o doon sa pinakatapat ng nadadaanan na bridge. Okay? O yung nadadaanan na mismong kalsada. Okay? So ngayon, ano yung hinahanap natin? Ano yung relationship nung given natin? Yung angle ay ito. Ano ba yung relationship ni angle at nitong hinahanap? That is the opposite side ng angle natin. Okay? Then another given, ano ba si 90 feet? Sinabi ko na kanina. Ngayon, hypotenuse. Hypotenuse. Okay. So this is hypotenuse. So opposite and hypotenuse. Now, ano yung formula na gagamitin natin? Sir, sine. Sine. Ano gagamitin natin? So, o Sine. kaya ay sine. Okay. Sine is equal to opposite over hypotenuse. So, yun yung gagamitin natin. So, since hindi naman tinatanong kung gaano kalayo yung lower ramp mula dun sa isang poste mula sa poste nung bridge natin. So, we are looking for the height. The height nung bridge. So, therefore, we will use sine is equal to opposite over hypotenuse. So, sine theta is equal to opposite over hypotenuse. So, use sine at ang theta natin ay 12 degrees and 45 minutes equals h over, since yung opposite ay unknown, that is h, kasi ginagamit yung h, representation siya ng height.
Kaya madalas, o kaya kung gumamit ka rin din ng H dito kapag hypotenuse yung nawawala, pwede rin yung H yung gamitin mo. Okay? Depende na lang sa'yo kung basta ma-interpret mo siya ng tama. Okay? Excuse me. Okay, so proceed tayo. Then, our hypotenuse is 90 feet. So, magiging H over 90. Si opposite is si H, hypotenuse natin ay 90. Then, H is equal to cross multiplication. Pwedeng mauna si 90. Pwede ring mauna si sine 12 degrees and 45 minutes. So, ito, by cross multiplication, syempre, ang over ni itong side ay 1. Kaya 1 times H is equivalent to H, then is equal to sine 12 degrees, 45 minutes multiplied by 90. Ayan. Ito yung magiging ilalagay natin sa calculator. So, sine 12 degrees, 45 minutes, pwede naman baliktad dyan kasi since ang multiplication ay commutative, kahit baliktad yan. Ano? So, sine, pindutin mo lang si 12 degrees, 45 minutes. Ito yung tatlong, yung meron tayong apat. Ito, kung makikita nyo itong button na to, yung merong degree, merong with, tapos merong apostrophe. Yun yung representation ng degree, minutes, tsaka seconds. Okay, so magiging sine 12 degrees, 45 minutes, then click the button multiplication, symbol, then lagay mo na din si 90. Ito yun, makikita nyo sa screen. 90 is equal to 19.86 feet. So, ibig sabihin, gaano kataas yung height ng bridge above the highway ay 19.86 feet. Therefore, 19.86 feet is the height of a bridge. Okay? Nasundan. Nasundan, class? Opo. Okay, so meron pa tayong remaining. Ayan, may mga test yourself dito. So since ganun lang din naman yung mga given pa, kailangan nyo lang, ang rule lang dito, kailangan nyo maintindihan yung sa math problem natin kung ano yung unknown at yung known variables o known mga given natin. Kasi once, dun kasi mag-i-start yun eh. Kasi tsaka hindi mo malalaman kung ano gagamitin mo once na hindi mo na-analyze ng mabuti yung given o yung problem natin. So you must know first the given under dun sa math problem na given natin. So you must know the unknown and the known variables o yung mga hinahanap at saka yung given dun sa problem natin. Kaya nga sa elementary nyo, what is us, what are given, doon nag-i-start yun, yung pagsosolve ng problem. Okay? So, suppose okay na siguro to since nag-overtime na ako, no? So, okay lang yan kasi dito na lang, dito nyo na lang naririnig yung boses ko at soon, din nyo na maririnig yung boses ko, no? Pero hindi naman ako mawawala ng tuluyan, ano? Hindi nyo na. Okay, so, basta yun. Oh, yes. Pwede na po kayong mag-screenshot. Sir, open camera At po nga. ipapakita nyo po yan during your examination day. Hopefully, nasa first day sana ako kasi last day baka wala ako. O, si Milanyo kaka-join pa lang, oh. Dinay ko Sir. na to, ano eh. Oh. Sir, open camera nga. Saan ka ngiti? Ba't ako open? Baliw ka ba? Ngingiti ka lang. Max, pwede mo na ding stop yung recording kung meron kung nagre-record ka. So,